Okay mga bro, ayan, mayroon na naman akong TMX na share sa inyo ang problema mga bro. Ayan, so kinalas-kalas ko na to mga bro, no? Hindi ko na pinaandar muna bago kalasin dahil sobrang ingay na, no? Malala na yung karamdaman ng makina. Kaya hindi ko na pinaandar bago baklasin. So binaklas ko na lang kaagad para hindi naman masyadong mahaba yung aking video, no? So, isi-share ko lang yung mga importanteng dagdag kaalaman at idea dito. Ayan. So, ito kasi mga bro ay sobrang ingay na talaga ng makina. No? So, kailangan na ng general overhaul. Ayan. So, share lang to mga bro. No? Paalala ko lang, share lang to. Hindi naman tutorial. Ayan. So, share lang ng mga idea at dagdag kaalaman para magkaroon kayo ng idea at saka dagdag kaalaman. Okay, so sobrang ingay na nung makina mga bro. Hindi mo na maintindihan kung saan ang gagaling yung ingay. Pero ang number one talaga dito, kaya binyak yung makina dahil to, sasabihin ko na, nagpalit ako ng bagong connecting rod. Dahil nung una pa lang tinisting ko sa flywheel, nung unang nagpa-check up sa akin ng may-ari, no? Talagang alam ko na may tama yung connecting rod dahil kapag inikot-ikot ko yung flywheel, lumalagatok-lagatok itong connecting rod. Kaya biniya ko na kaagad. Ayan. Okay. So dito sa kabuuan ng crankcase, ang pinalitan ko dito sa sigunyal ay connecting rod lang. Ayan. Tapos nagpalit din ako ng bearing yung dun sa ilalim, no? Sa starter clutch hub. Ayan. Yung bearing na 6006. Dahil isa rin tong kapag may tama na tong bearing na tong mga bro, pag umaandar yan kahit minor, parang ano siya, parang may kumakayod or maugong. Yan. Yan, nagpalit na rin ako. Okay? So yan yung una kong pinalitan dito sa loob ng crankcase. Ngayon bubuin ko muna to mga bro at step by step kong i-share sa inyo ang mga pinagpalitan ko at yung mga inayos ko. At siyempre mga bro, nice ko rin na subscribe muna nyo aking YouTube channel. Ayan, pa-like na rin, pa-share at pindutin na rin yung notification bell para magkaroon lagi kayong update sa aking mga video. And so siyempre, tulong na rin sa akin, no? Lambing lang. Ayan. Ayan. Katapos nyan mga bro, ay tuloy-tuloy ko pa rin i-share sa inyo mga dagdag kaalaman. Ayan, para dun naman sa mga nagsasabi sa akin, mayroong nagko-comment na tamad daw na mekaniko. Okay lang. So kasi hindi na ako naglilinis mga bro ng labas, no? Ayan o. Kung mapapansin nyo sa labas, hindi ko na nililinis yan. Kasi pag nilinis ko yan mga bro, abutin tayo ng ilang araw dito, no? Maglilinis lang. Dapat yan, bago dadalhin ng mayari sa mekaniko, dapat dadaan mo na dun sa karwasan, no? Pero ang ginagawa ko mga bro, no? Diskarte lang yan. Lilinisin ko yung loob ng makina. Ayan. At maingat na bubuuin. Mag-aayos. Ayan. Malinis yung loob niyan mga bro, no? Mayroon akong airbrush. Ayan. So, mayroon akong brutsa, gasolina. Siyempre, malinis na. Okay, dagdag kaalaman mga bro, no? Pagbuo ng makina, no, i-check agad natin yung mga washer. Ayan. Kasi yung bawat isang washer niyan mga bro, mahalaga yan. So, pag nabawasan ng isa yan, doon magkakaroon ng ingay. Tapos magtataka kayo at magtatanong kayo sa sarili nyo, ano kayang maingay na yun? No? Ano kayang diferensya? Bakit ayos naman yung pag-ayos ko pero bakit may tunog or sound, may lagitik, may ingay? Ayan. Kaya dapat naging maingat. No? So, dagdag kaalaman yan mga bro at idea, no? Para pagbuo ng makina, hindi walang diferensya. Okay, dagdag kaalaman pa rin mga bro. Ayan, dito sa clutch slide mga bro, yung pinalitan ko dito ay clutch damper. Ayan, nagpalit ako ng clutch damper sa clutch housing para sumikip ulit yung clutch housing. Okay, ayan. So, ito na yung mga pinagpalitan. Tapos, palit na rin ako mga bro ng clutch plate dahil ang problema ng clutch plate, kahit bago yung clutch lining mo, ay madaling mag-slide. Okay. Tapos palit na rin ako mga bro ng mga bagong clutch lining. Ayan. Okay, para perfect pagbuo ng makina.
gasket. Pero yung clutch lining, walang kinalaman yan doon sa ingay ng makina. So, ang problema ng clutch lining ay slide lang. Okay? So, ito lang yung may problema doon sa ingay ng makina, yung clutch damper. Kapag maluwag na yung clutch gear doon sa clutch housing, pag andar niya ng minor ay plak, gano'n. Ayan, kaya nagpalit ako ng bagong clutch damper. Okay, ayan, so nabuo ko na mga bro at isalpa ko na dito sa chassis yung makina, no? So dito sa may flywheel banda, dito sa side na to mga bro, ang pinalitan ko dito ay timing gear. Ayan. So bago yung timing gear at saka palit na rin ako ng bagong cam lobe with gear. Ayan. So yung binili ng may-ari, puro genuine. Ito. Ayan, Honda TMX 155. Palit na rin ako ng bagong shafting. Ayan, so ito yung sa mga idea mga bro, no? Na para walang ingay. Ayan, so share ko na naman sa inyo mga bro. Ayan, so ito na yung bagong cam lobe with gear. Ayan. So ito yung shafting na bago. So, kailangan kasi mga bro, yan, kailangan kasi yung shafting at saka yung cam lobe na yan mga bro, walang clearance. Dapat hindi siya aalog dyan, no? Dapat hindi ito aalog dyan sa butas na yan. Kasi pag may clearance yan dyan, kapag luma na, isang dahilan din yan na nagbibigay ng ingay. Ayun. Tapos doon naman sa timing gear mga bro, dyan sa timing gear na yan, i-check nyo yung gear, no? Pag nakita nyo na may kanal na yung gear, may kain na or may gas-gas na, palitan na lang din ninyo bago yung gear. Kasi yan yung gear na yan yung pinapanggali, ano ba to? Yung dyan ang gagaling yung ugong ng makina. Kapag binibirit mo, kapag nagre-revive ka ng makina. So, mayroon kang marinig na gumaganon. Yun. So, yun. Sa timing gear yun. Dito. At dito naman, sa cam lobe, pag may kain na to, ito yung parang mababasag yung makina pag binirit mo. Tak, ganun. Sobrang ingay, no? Maliban doon sa connecting rod. Kaya ito mga bro, palit ako ng bagong timing gear at cam lobe with gear, pati mga shafting. Okay? Okay, salpak natin yung timing ay yung cam lobe with gear. Yan, so may timing naman yan mga bro. May timing din yan dito sa kabila, timing gear. So ipagtatapat lang yan mga bro. Yung so, kailangan pantay yung bawat timing mark. Ayan. Tapos dito siyempre mga bro, kailangan original at bago yung o-ring gasket, no? Para siguradong walang tagas. Kasama sa magneto kit yan mga bro. Ayan. Okay? Ayan. Ayos na. So, ganun lang mga bro. Ayan. Tapos lagi kong tinuturo mga bro, pag nagsalpa kayo ng timing ng cam lobe with gear dito sa timing gear, titestingin agad ninyo mga bro, no? Titestingin agad ninyo to na ikot-ikutin na ganun para siguradong, para malaman nyo kung may clearance o wala. Para dapat dito kasi mga bro, pag inikot-ikot na ganyan, walang clearance kahit konti, no? Para siguradong pag pinaandar nyo yung makina, wala kayong maririnig na lagitik or kalansing or ingay. Yan, maliban lang dun sa ingay ng normal na makina. Diba? Ayan. Tulad yan mga bro. Sakto. So, wala pa siyang post plug, no? Hindi ko pa kinabit yung post plug. Tinisting ko na agad. Ayun. Pero perfect mga bro. Wala siyang ka-clearance. Lalo na pagka may naikabit ko ng post plug, siyempre itutulak yung sigunyal pataas. Tapos may lagay ko yung stator coil, may spring yan dito. So magpapahigpit yun lalo ng galaw ng cam lobe with gear at saka sa timing gear. Okay? Ayan.
Pero pagka tinesting ninyo na ganyan mga bro at may clearance yan kahit konti, so wag na nyo ituloy. Kailangan gawan nyo ng paraan na matanggal yung clearance. Kasi pag may clearance konti yan mga bro, talagang magtataka kayo kahit bagong overhaul, lahat pinalitan na. Pero mayroon pa rin ingay ang makina pag pinaandar. Ayan. Okay. So yun lang mga bro, at mamaya isi-share ko naman yun dito sa taas banda pag nagkabit na ako ng cylinder block. Okay. So dito sa post plug mga bro, ayan, papakita ko lang tong post plug. Pagka yung mukha ng post plug mga bro ay meron ng kanal dito sa dulo. So mas maganda pa bilhan na lang nyo ng bago. Pero kung wala kayong pambili, so pwedeng i-repair, no? So bawasan dito, meron lang kayong grinder, cutting disc, bawasan dito. Tapos dito kayo sa kabila, dito sa taas kayo maglalagay ng itutulad nyo dito, no? Paparihasan nyo yung forma nito para yun yung magtutulak dun sa crankshaft bearing, no? Kasi pagka ganito malalim na yan, kahit na grinderin nyo to, pantayin, so hindi na aabot yan doon. Kahit anong higpit nyo, hindi na yan tutulak doon sa crankshaft bearing. Dapat gawa na lang nyo ng paraan dito sa kabila, no? So grinderin lang nyo dito katulad nito, tapos bawasan nyo ng konti yung haba para pag pinasok to doon sa loob, no, saktong itutulak niya yung crankshaft bearing pataas. So pag umangat yun mga bro, hihigpit dito sa cam lube with gear yung timing gear. Wala siyang palag, walang palag yung crankshaft or sigunyal. Okay. Okay, dito sa block mga bro, ayan, dito sa kanyang cylinder block, dahil marami ng gas-gas, malalim na yung gas-gas, i-rebore ko na rin siya ng rebore 25. Ayan. So yung gamit ko dito mga bro ay genuine din, no? Piston kit na genuine ng Honda na di-contact point, rebore 25, Honda 155. Ayan. Ayan. So okay, tapos ko ng i-rebore mga bro. Ayan. So, napakakintab na yan mga bro, no? Tapos parang salamin na yan mga bro. Kung nandito ka lang sa personal, ayan. So, grabing kintab niyang pagka-rebore. Okay. Tapos dito mga bro, maliban sa ni-rebore ko yung block, magpapalit na rin ako ng cam follower. Ayan. So, isang set na yan mga bro, puro genuine, no? Puro original. So, pati o-ring gasket, genuine din. Yan. So, para maiwasan yung palag ng cam follower. Kasi kapag gastado na yung cam follower mo, palag na, nagkakaroon siya ng clearance. So, pumapalo doon sa cam lube with gear. Kaya, palit na lang ng bago. Lahat palit na lang ng bago para perfect ang pag-ayos. Okay. Okay, paalala ko lang mga bro, wag lang kalimutan tong wave washer. Ayan, importante yan. Wave washer. Yan, dahil may kanal na rin yung piston pin na luma. Ayan, nagpalit na rin ako ng bagong piston pin na original. Yan, para sigurado. Okay, so dito mga bro, sa cylinder head, ayan, ito yung cylinder head. So magpapalit lang ako ng bagong valve seal. Ayan, so papakita ko na lang sa inyo. Palit ng bagong valve seal. Ngayon mga bro, yung importante dito, minsan nagkakaroon din to ng ingay pag yung barbula ay mayroon ng clearance. So dapat i-check ninyo kung yung barbula ay mayroon ng uga or alog. So, pag may alog yan, palit kayo ng valve guide, no? Kasi pagka may tama yung valve guide, maalog tong barbula, magkakaroon ng lagitik yan. Kahit anong tune up, kahit anong overhaul, mayroong lagitik, no? So, tulad nito, wala naman siyang alog, okay na okay pa yung valve guide.
Ayan, magba-valve grind lang ako, carbonize, tapos palit ng dalawang valve seal. So, yun lang gagawin ko sa cylinder head. Ayan, so nandun na yung makina, nabuko na, naisalpa ko na sa body. Ayan, so cylinder head na lang nire-repair ko ngayon. So, pag natapos ng mga bro, abangan, tuloy lang sa panonood at papaandarin ko na. Okay, ayan mga bro. So, natapos ko na buuin ng makina mga bro. Naikabit ko na lahat ng mga parts sa labas, no? So, ito na. Magpapaandar na ako mga bro, no? Para marinig na natin yung kanyang andar. Okay. So, pakinggan natin kung okay na ba o hindi pa. Ayan. So, unang andar. Okay, start tayo. Okay. Start natin. Tadyak-tadyak muna, yan, no, para kumarga ng gasolina. Huwag agad-agad, huwag i-aandar agad pagka bagong assemble, no. So, kailangan, paakyatin muna natin yung langis sa head. At dun sa connecting rod, kailangan tadyak-tadyakan para magbumba yung langis dun sa connecting rod. Yan. Okay. So, pwede yan. No? Start. Ayaw ah. Oops, ba't ayaw? Ang ayaw na. Siyempre, kailangan na natin taasan ng sunod. Ayos. Okay, mga bro, ayan, so perfect na, no? Dati, kapag pinandar mo na ganyan mga bro, tapos hindi mo na marinig yung labas, yung tunog dun sa tambutso. Kasi maririnig mo lang, makina, parang sasabog. Ayun, perfect mga bro. Napakaganda na nung andar. Okay, so minor muna natin. Ayos. Perfect. Napakaganda yung andar ng makina mga bro. So siyempre sa video mayroon kayong maririnig na ingay. Yung ingay na yun mga bro, hindi na sa makina nang gagaling. Andito na sa kaha. Dahil medyo may kalumaan na rin motor. Yan, kapag nag-revive ka, yun, ang daming nag-vibrate. Ito pa. Ingay, no? Pero pagka nandito ka sa personal mga bro, at pakinggan mo lang yung andar ng makina,
talagang perfect mga bro. Okay. Ayan mga bro, so sundan lang nyo yung mga sinishare ko sa inyo na idea at dagdag kaalaman, yung mga dapat i-check, yung mga dapat gawin para pag nagbuo ka ng makina siguradong perfect. Ayan. So ang totoo niyan mga bro, meron pa siyang konting ingay sa head dahil kailangan pang i-tune up ulit, no? Pero mas maganda bago i-tune up, i-break in muna ng kahit mga isang araw lang, no? Para magsigo yung mga parts sa loob. So pag nagsigo na yung mga bro, na-break in mo ng kahit konting break in lang, maglalapat na yung mga bro, magkakaroon ng malaking clearance yung rocker arm. So tune up na lang ulit. So pag na-tune up ulit, grabe, hinog na hinog ang andar niyan mga bro. Okay. So, hanggang dito na lang mga bro.